Diba gusto mo yun? Salamat. Ay, pangbili ng makakain. Anak, bili ka ng kalahating bigas at saka noodles. Bilan ko. Diyan kailangan tilulit. Bigas. Oo, kalahati ka mo. Ay. Basta may hindi mo din. Ako nga. Ate, ano pong pangalan niyo? Marie, ma'am. Ilang taon ka na po, ate? 48 na, ma'am. Ikaw, anong pangalan mo? Yun na po. Ilang taon ka na? 6 po. Ikaw, kuya? Aldrin po. Ilang taon ka na rin? Nay, ano nga po pala yung trabaho niyo? Ay, nagbubunot ng punla, ma'am, pero wala na ngayon, kaya nagkakahoy na lang po, ma'am. Asan mo nga po pala yung asawa niyo, Nay? Patay na, ma'am. Kaya ako na lang bumubuhay. Kaya nangangahoy para may pambili po ng pagkain namin. Kaya kahit anong trabaho na po, ma'am, ginagawa ko na lang po. Para sa ganun po, may pakain po ako sa mga anak ko po. Kaya wala na nga po silang ama. Kaya ganun po, ma'am.
Ano po ang nangyari sa asawa niyo? Ano? Ate? Namatay, sir. Biglaan po na namatay. Ano pong kinamatay niya? Pinunta namin sa ospital na, sir. Ah. Bigla naman pong namatay. Nag-abuno pa po kami noon sa ano namin, sir. Sabi, pagdating namin nag-abuno po noon, nanghihina daw siya. Kaya pinunta ko po sa Medicare. Doon naman na po, namatay na po agad. So biglaan namatay. Opo, sir. Ano yung cause daw ng pagkamatay? Sabi po nila, may sakit daw sa puso, sir. Ayun, sir. So mga ilang taon yung asawa mo? Nung namatay po, 39 po siya nung namatay, sir. 2011 po nung namatay pa siya, sir. Ah, okay. Matagal na, sir. Itong anak ko, 1 year old pa lang po siya nung wala na yung ama niya. So bali ilan ang anak mo, ate? 3, sir. Tatlo. So ito, yung babae, Apo ko, sir. apo mo, asan yung magulang nung ano ito? Naghahanap din ng trabaho, sir. Hmm. Kaya po mahirap po. Talagang kalagayan ko rin po, sir. Ang trabaho ko ngayon, kumukuha ako ng kahoy, binibinta ko para may pambili kami ng pagkain namin, noodles, at saka kumukuha din po ako ng suso. Binibinta ko rin po sa bahay-bahay para makaahon lang po kami sa kahirapan ng aking mga anak po. Kung minsan po may nagpapalaba po, ganun po, nakikilaba po ako. Ayun yung nagiging trabaho mo. Po, sir. Kung minsan po sa bayan po, nag-aano po kami ng sa kantin po, pumapasok din po ako doon. Hmm. Ang naging trabaho ko. So matagal na palang wala si mister, ano? 2011 pa, sir. May tanong lang kami, ate, bakit hindi mo sinubukang mag-asawa uli? Para kahit paano may sumuporta sa inyo. Hindi na, sir. Baka makahanap pa ako ng ano, sir. Na, Sabi ng mga anak ko, wag na. Malalaki na kasi yung dalawa kong anak noon, sir. Kasi yung pangalawa ko pong anak, 13 years bago po sila kasi nagkita, sir. Kaya malalaki na po sila noon. okay. Ay, ganun po. So mga ilang taon na yung dalawa? 26 yung isa po. Yung isa, tapos yung isa? 30 po. 30. 12 na po ngayon tong anak ko. So kuya, hindi mo pala nakakita si papa mo, ano? Opo. So ano naman ang pangarap mo paglaki mo? Anong gusto mo maging paglaki mo? May pangarap mo. Yati kaya't mga kung ano dumakal Police sa... po. Pulis. Ikaw? Police. Pulis din. So bali wala nang sa'yo ate niya. Wala nang sumusuporta, wala nang tumutulong. So sariling kayod ka ngayon. Sariling kayod, sir. Ano lang kasi yung bahay ko, sir.
Grabe. 5 oras, no, yung biyahe natin. Yeah. From Manila to here, it took us 5 hours with 2 stops. Right? 2 stops? Yeah. 2 stops, 5 hours from Manila to this place, to this province. May mga bata dito eh, oh, there are kids. Halika kayo, halika kayo. Yeah, huwag kayo mahiya. These 2 kids approached me and they were asking for loose coins. What's your name? Ano pangalan mo? Ha? Itang. What's your name? Ha? Betlog? Anthony. Oh, sige. How old are you? Ilang taong ka na? 9, ikaw? 9 years old. 9 anyos. Now, I'm going to ask them. Tanungin ko kayo, bakit kayo nanghihingi ng barya? Why are you asking for loose coins? Bakit kayo nanghihingi ng barya? Bili ng pagkain. So I did ask them why they are asking for loose coins. Their answer, to buy food. So they will have money for them to buy food. Pambili daw ng pagkain. Nagtanghalian na ba kayo? They haven't eaten lunch yet. It's now, what, 3:30? 3:30 p.m. and they haven't eaten lunch yet. O sige. Do you have 100 pesos? Yeah. Yeah? Okay. Okay. Ilalagay mo yung lock. You are putting the lock, Yeah. the tiny padlock. Okay. O sige. Give it to them. O yan ha. Pang-merienda ha. Sige, ingat kayo. Take care. Ingat, ingat. Bye. Alam nyo, mga katoto, you know what, folks? It's very common in the Philippines to find or to encounter kids like them who ask for loose coins. It's part of the norms in the Philippines. Normal na yan sa Pilipinas. Tama? Normal na dito sa Pilipinas na makakakita ka ng mga batang hamog na nangihingi ng barya, konting barya, pambili ng pagkain nila. In English, again, it's part of the norms for you to see kids like them asking for loose coins for them to have money for their food to eat. Gutom ka na? Sige, maglabay ka na nga Ruta. Labayan mo Sabawan mo din. Mainit Iyak ko na kasi. Mainit. Labayan mo yung pagkain mo. Sige na, Pio na. Kain na. Dito pa. Puyutan mo mainit. Mainit
Pagkatapos kong pakainin tong mga anak ko at apo ko, sir, babalikan ko pa yung kahoy ko doon. Dumiskarte lang po ako ng makakain ng mga anak ko, sir. Kaya pagkatapos nan mamaya, sir, na kumain, babalikan ko para may susunod na naman po na ibibinta kinabukasan, sir. Para may pambili po na naman ng pangangailangan namin, sir. Siyempre, makaragpas ko man, hindi mabayad ko man. Kain. Sabaw pa. Ha? Mainit ah. Oo ah. Ako na. Ayaw mo na? Ako naman, oh. Uminom na kayo ng tubig. Kukuha na lang ako ng tubig niya. Iyalaan mo, tinanong na ah. Hey! Yan. Isa pasok tayo sa inyo. Ano ate? Shh! Ito yung bahay mo. Dito sa lapag. Oh, sir. Ay dito. Ito yung ano. Yan. Kasi ito yung kusina nyo. Kusina. Kuryente nyo ate, magkano binabayad nyo dito? 150, 170, ganun, sir. Wala naman kaming ginagamit na appliances, sir. So per month yun? Oo, sir. Eh CR, nasaan yung CR nyo dito? Ay, wala ka. Nakikisiar lang kami dyan sa, ano, sir, Hmm. kabila, sir. So tubig, doon kayo kumukuha sa gripo? Oo, sir. Dito kami kumukuha ng iniinom namin. Mahirap pang bumbahin. Kunti lang lumalabas. Kaya pinagtsatsagaan namin tong puso na ito. Wala din kami pangpagawa kasi. Tayo. Pinagtsatsagaan na lang tong puso namin na to. Can you get closer? Para marinig nila ako. So they can hear me properly because it's noisy. Because of the car noise. Well anyway, gusto ko lang sabihin mga katoto
na dito sa Pilipinas, pag umuwi ako dito at nagbabakasyon, tapos nagra-ride ako ng motorsiklo na kagaya nito, alam mo, o alam nyo, hindi ko ma-enjoy to the max, to the fullest, yung pagra-ride ng motorsiklo. Bakit? Eh kasi, yung mga kalsada, ang papangit. Alam nyo yung mga kalsada dito sa Pilipinas, ang papangit. Ang daming lubak-lubak. Marami yung mga lubak, parang crater sa buwan. Parang kang nasa buwan sa sobrang lalim ng mga lubak at sa sobrang dami. So, hindi mo ma-enjoy kasi. Hindi mo ma-enjoy kasi baka mag-crash ka pa Dahil pag nalubak ka tapos sobrang lalim ng lubak baka mag-crash ka, maaksidente ka pa, maging katapusan pa ng buhay mo. So, masarap magmotor, masarap mag-ride ng motor. Ang problema, yung mga kalsada dito sa Pilipinas, napakapangit, ang papangit, lubak-lubak. Tapos, ang dami pang pulpol na rider at pulpol na driver. Grabe. Tapos may mga tumatawid pang aso, may tumatawid na pusa, may mga bigla na lang sumusulpot. Yun lang ang gusto ko sabihin. Ito ate, para naman po hindi ka na masyadong magpagod at dahil nga napakahirap din ang ginagawa ni ate dahil mag-isa lang niya. Ito na ate, may regalong 5 sacks of rice para po sa'yo. Yan, so pinagbibigay yan ni Comrade Mark at ng ating mga contributors sa atin. Maraming salamat ma'am, sir. Sa binigay nyo, hindi ko po akalain na may magbibigay tulong po sa amin. Kaya maraming salamat po. Yung bagay na po ito sa amin, ilang buwan na rin po, nang din ako ng bigas, mga pangailangan na lang ng anak ko. Iintindihin mo. Iintindihin ko. Maraming salamat po. Ayan. Sige. So, 5 sacks of rice ate ha. Sige. So, thank you so much. And congratulations. Thank you din, sir. Sige. Western Philippines. Philippines. National ID. Alam nyo, ngayon sa Pilipinas, napakarami ng mga sexpats na nagre-retire dito sa Pilipinas. So pupunta sila dito, magre-retire sila, tapos magnonobya sila / mag-aasawa ng napakabatang Pilipina. So imagine mga nasa 70, 75, 80, 85 ang edad nung foreigner na yon. Tapos pupunta siya dito sa Pilipinas. And then magnonobya ng 18, 19 anyos na napakabatang Pilipina. Can you guys imagine it? Ibang klase, no? Pero alam nyo, napakarami na nila dito sa Pilipinas. Napakarami at parami pa ng parami. Dito sila nagre-retire sa Pilipinas. Kasi nga naman, yung retirement money nila sa bansang pinanggalingan nila, halimbawa sa US o sa Canada o sa Australia o kung saan man sa Europe, napakaliit. Sa maliit nilang retirement money, sa maliit nilang pensyon, syempre hindi naman sila makakakuha ng isang batang babae na papatol sa kanila. So ang ginagawa nila, pupunta sila sa isang third world country na kagaya ng Pilipinas at i-exploit nila ang kahirapan para bilhin ang pag-aaruga, ano ba tamang word doon? Pag-aaruga, pagkalinga at pagmamahal na isang batang Pilipinas sa kanila. Pero alam naman nating lahat, no, na ito ay isang ilusyon lamang. Ito ay isang ilusyon lamang. Alam naman natin na sino ba ang papatol sa isang matandang kulubot na? Ikaw, 18 ka, 19 anyos, papatol ka sa isang matandang kulubot na? Sasabihin mo dahil sa pag-ibig? Kalokohan yan. Isang malaking kalokohan.
alam nyo, nakakalungkot lang dahil alam naman natin ang katotohanan na yung mga napakabatang Pilipina na yan ay pumapatol sa mga matatandang foreigner ay dahil sa kahirapan. Dahil sa huge economic inequality. Okay, dahil sa poverty. Dahil syempre, gusto nilang makaahon sa hirap, gusto nilang maiahon sa hirap ang pamilya nila, at isa pa, magkaroon sila ng oportunidad na makapunta sa ibang bansa at iwanan ng bansang Pilipinas. Syempre nga naman, mas maayos o mas maganda ang buhay sa abroad kumpara dito sa Pilipinas. So nakakalungkot isipin Nakakalungkot isipin na 'di ba parang ano 'yan? Kadiri, 'di ba? Nakakadiri isipin na isang batang Pilipina pumapatol sa isang matandang foreigner nang dahil lamang para siya ay makaahon sa kahirapan at magkaroon ng oportunidad na maiwanan ang naghihikahos na bansang Pilipinas. Ito ay isang societal cancer na dapat nating pag-usapan, na dapat nating i-address. So, napakalaking benefits para sa isang retired na foreigner na magpunta dito sa Pilipinas. So magnonobya siya ng napakabatang Pilipina. So 3 in 1 3 in 1. Meron na siyang caregiver, meron na siyang housekeeper, meron pa siyang sex slave. 'Di ba? 'Di ba sarap ng buhay niya mga foreigner na yan dito? Ine-enjoy nila ang US dollars nila dito sa Pilipinas. Ine-exploit nila ang kahirapan. Binibili nila ang mga batang Pilipina na yan dahil sila ay nasa linya at ilalim ng kahirapan. Ayan. So sobrang mahal na ng bigas Magkano doon? 53. 53, tsaka 54. 54, 51, 48, medyo na. May yelo-yelo siya. Mga bato-bato na, Ayan. Sobrang mahal na ng bigas. Ayan. Ayan. Sobrang taas na. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So nandito tayong muli kay Nelson tsaka kay Ate Annabel. So meron na namang pinabibigay si Comrade Mark tsaka yung ating contributors para sa kanila. So meron tayong daladalang 2 sako ng bigas. Ayan. So tara, i-deliver na natin sa kanila. Let's go. So, magandang hapon, Kuya Nelson, sa Ate Annabel. Magandang hapon din po. Napakaswerte nyo, Kuya, kasi may dala na naman po kaming 2 sako ng bigas. Thank you po. Yeah, so, ayan, pinagbibigay ulit ni Comrade Mark at ng ating mga contributors po. Opo, Salamat po sa kanila ulit po. Maraming salamat po sa Malaking bagay ulit po sa amin yan. Okay. So, kamusta na? Nakapagpa-check up ka na ba, Ate Annabel? Opo, nakapagpa-check up na po siya. Very good. Okay. Tapos namili na rin po kami ng mga gamit ng bata. Yan, ang pinakamagandang May mga gamit na sila. Yes. Oo. So, yan muli. 2 sako ng bigas. So, pang-apat na beses natin silang binalikan, Ayan. Pero ito lang sasabihin natin sa mga pamilyang pinupuntahan natin, yung tulong na ginagawa natin is isang beses lang 'yon. Opo.
Yan. Maswerte na lang sila kung babalikan natin sila, no? Salamat po. Salamat po. Siyempre, wag tayo magdidepende sa isang pamilya, no? Hindi naman po kami nag-ano ng ano. Ayan. Pero maswerte nyo lang kasi talagang deserve nyo naman talaga. Opo, thank you. Deserve nyo naman talagang mabalikan. Sa inyo, sir. Ayan. Opo. Sige. Ayan, congrats muli. Sige po, salamat po. 2 sako ng bigas. Ayan, para sa inyo. Opo. Opo. Ayan. Sige, congratulations. Thank you po. Sige. Bye-bye mga kids. Sige po. Papaalam na po kami. Maraming salamat po sa bigay niyo sa amin. Ayan. Sige. Ito Nelson, matanong ko nga lang ulit. Bakit mo nga pala tinanggihan yung trabaho sa Manila na bilang driver? Kasi po, manganganak po kasi ang asawa ko, tapos mahirapan po siya dito pagka wala po ako, nasa malayo po ako. Tapos po, na may in-applyan po ako sa bayan, waiting naman po, tatawagan na lang po nila ako. Ano naman trabaho? Driver din po, driver painante. So nag-a-apply ka pa rin. Opo. Pero dito lang sa malapit. Tapos dito para hindi po mahirapan yung pamilya ko. So ayun pala yung nangyari. Sige. Salamat Sige po, salamat. Kasi yung bunso sulat nila. Ano ba, Comrade, kung magkano halaga ang pinabibigay ni Comrade March saka ng ating contributors? Nasa magkano nga ba, Comrade? Nasa worth 25,000 pesos. Wow, napakalaki! Yes, oo. Malaki talaga. Sige. Ito yung update sa bahay ni Lola Pilipa. Ayan. So, ito, pinatibay talaga nila kasi may tubig dito. Ayan. Nilagyan nila ng purong bakal. Nilagyan nila ng poste bawat kanto. Thank you so much. So, ang kailangan dito, ayan, tatabunan pa yan. Kasi hindi pantay yung hindi pantay yung lupa. Slide siya.
Kailangan natin ng ano, Mama! Wow! pangtabon. Galig-galig ka ta, ikot-ikot ka pa. Kamusta? Ha? Kamusta? Anong ginagawa mo? Naglalaro ka? Opo. So ayan na, marami pang gagawin sa bahay nyo. Ha? Marami pang dapat gawin. Yan. Masaya ka ba? Magkakaroon na kayo ng bahay? Sige. Rest! We need to fill up gas. We need to fill up gas. Yeah.
ba? O sa label lang yan? Okay na yan, Teo. Gumaling Okay na sagad. yan? Oo, Okay. okay na yan. Salamat.